with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad. Nakantabay din sa atin si JB Garganera. Praise God, everything went well sa kanyang procedure. Mabuhay ang Panginoon. Opo, to God be all the glory. All right, Brad, good morning. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Happy Monday, everyone. Good morning. Excited. Happy Monday. Morning, Pastor Jeff. How Morning. you doing? Excited na si Ted. Konti na lang, Friday na. Of Yan. course. Bukas Tuesday agad eh. Oo. Pero ready na kami din sa magandang balita na hatid mo sa amin, Pastor. Okay, go ahead, Brad. Go ahead. Alright, bago po yan, Monday na Monday, marami tayong pangahawakang pangako ng Diyos. At kaya nga po itong segment na to, it's all about the spiritual hope that we have in Christ. Sabi po sa Habakkuk 2:3, ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Kahit matagal ng kaunti, hintayin mo lang. Dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. Meron po ba tayong mga pangako ng Diyos na pinangahawakan? Yung kagalingan, yung probisyon, yung restorasyon ng maaaring marriage ng pamilya mo, ng magulang mo, maaaring pagbalik ng suwail mong anak, maaaring yung kaayusan ng bansa natin. Ano ba yung nangyayari kay Habakkuk? Well, ito po, ang context na ito, makaka-relate tayo kasi po yung Judah, yung bansa nila, ay isang corrupt, naging violente, maraming unjust na nangyayari sa mga taong righteous. So pag tinitingnan mo, ba't namamayagpag tong mga corrupt na tao na to? Ba't namamayagpag yung injustice? Hanggang kailan ako hingi ng tulong, sabi na tong si Habakkuk. Hindi to silent prophet, ha? Kine-question niya si God. And okay lang pong questionin ng Diyos. Huwag ka lang tatalikod. Lord, ba't ang tagal? Lord, ang pagtagal. So, ngayon po, meron po sinabi ang Diyos at ito nga po pag-aralan natin. Sabi dito, God's promises may delay, but they never fail. Okay? Sabi doon, ngunit hindi magtatagal, tiyak na mangyayari ito. Delay is not denial. Ulitin ko po God's delay is not His denial. Delay is often preparation. Sinasabi po ng Diyos, may ginagawa ako, hindi mo lang nakikita sa ngayon. Kaya po may pangako ba ang Diyos na parang natatagalan ka? Inassume mo na ba na nakalimot na siya? You see, God works on His calendar, hindi po sa calendar natin. Pangalawa, waiting is not passivity, it is active trust. Sabi, kahit matagal ng kaunti, maghintay ka lang. Alam niyo po, problema kasi sa waiting, parang it's wasted time. Waiting time in God is not wasted time. Okay? Biblical waiting is not paghinto, hindi ho siya yung pagrereklamo, hindi siya pag-quit. Biblical waiting is faithfulness, it's continued obedience, it is endurance. Hindi po tumalikod si Habakkuk na natili po siya naghihintay. So tayo po, ano ba yung mga hinihintay natin? At habang naghihintay, patuloy kang manalig at sumunod sa kanyang mga gawa. Hindi yung, ay lahat sila, nagnanakaw dito sa opisina. Magnakaw na lang din ako, tagal ng provision ng Diyos Hindi po yun. Maghintay ka ng tapat. Pangatlo, God is always on time, even when it feels late. Sabi dito, dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. Alam niyo po, ang Diyos may appointed time, and His timing is always perfect. Hindi siya late, hindi rin siya early. What feels late sa atin may be the right time for God para maipakita ang kanyang kaluwalhatian. Ang tanong na lang sa sarili natin, can I trust God's timing kahit matagal, kahit masakit, kahit mukhang walang nangyayari? Can I keep obeying kahit wala pang breakthrough? Because faith believes when sight sees delay. Kahit delay, manatili lamang tayong umaasa. Ulitin ko po, God's promises may delay, but it will never expire. Waiting is not wasted time when God is at work. At lastly, what God promised will come at His right timing. Habakkuk 2:3. Ngunit hindi magtatagal. At tiyak na mangyayari ito. Kahit matagal ng kaunti, hintayin mo lang. Dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. Ay manalangin. Panginoon, kami po ay creature of impatience. Alam namin, Lord, bakit ang tagal? Panahon pa nga ng ganito, ganyan, nangyayari na yan. Pero Lord, maaaring hindi sa lifetime namin makikita yung breakthrough. Maaaring kami ngayon nagtatanim para meron tungtungan ang susunod na henerasyon. Kaya Panginoon, huwag kami magmadali dahil may timing ka. Sabi mo nga, you are patient, not wanting anyone to perish and go to hell,
maaaring binibigyan mo pa ng pagkakataon ng mga tiwaling mga tao na magbago. Pero Lord, hindi naman nakakaligtas sa iyo ang mga kasamaan. Kaya Lord, alam ko na just ka pa rin. At kami, wag namin ilagay sa aming kamay ang hustisya. Wag kaming gumaya sa mga maling gawa sa mga tao na sa paligid namin. Manatili kaming sumusunod sa iyo at umaasa na ikaw pa rin ang may control at your timing is always the perfect timing. In Jesus' name. Amen. Amen. Panginoon, muli po salamat na marami sa araw na ito. Sa aming pakikinig muli ng aral mula kay Brad Jeff. Lord, salamat po kasabay nito ang aming panalangin that you grant us the gift of patience and contentment. Alagaan niyo po si Brad Jeff muli sa buong linggong ito ng kanyang pagmimisyon sa aming pong programa at sa kanila pong simbahan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Salamat na marami dito sa ating aral today at yan pong ating katanungan for tomorrow. Si Habakuk. Ayan. Okay, so Brad, Monday ngayon, alam ko na ang iyong schedule, so good luck sa iyo. Maganda naman ang panahon, sigurado akong bukas tuyo na ang labada, maaari ka nang mamalansya. Alam mo naman, Brad Ted, planchado na yan, nakababad na yan para konting kuskus. Ayos. Sige. Okay. Ajax. Salamat na marami. Okay, salamat na marami sa Mr. Clean. Yan. Super Wheel ang TV commercial ng nanay ko nung 90s. Super Wheel. Hindi alam ni Chacha yun. Di na, ang inabot ko, Winrocks tsaka Speed. Yun ang inabot ko, sorry. Sige. Oo. Hindi mo inabot ang perla. Inabot ko yan. Ayun naman pala eh. Ay, di inabot mo yung Super Hanggang Wheel. ngayon, meron pa rin. Ha? Perla, oo. Okay. Sige, salamat na marami sa iyo, Brad Jeff. We'll catch you again tomorrow. Salamat sa aking Anchor family. Thank you so much for tuning in. Anchor Church. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!